Mga di mo akalain. Alam mo ba kung bakit may kagat ang mansanas sa logo ng Apple? Hindi ito basta-basta disenyo lang. May kwento ito. Alam mo ba kung bakit may kagat ang mansanas sa logo ng Apple? Hindi ito basta-basta disenyo lang. May kwento ito. Ang iconic na logo ng Apple ay unang lumabas noong 1977. Idinisenyo ito ni Rob Janoff, isang graphic designer. Simple lang ang ideya, isang mansanas pero may kagat. Bakit may kagat? Una, para hindi ito mapagkamalang cherry o kamatis. Kasi kung buo lang, baka isipin mong ibang prutas. Pero kapag may kagat, ayun, siguradong mansanas. Pangalawa, may nakakatawang wordplay din dito, ang salitang byte na may spelling na B-I-T-E. Katunog ng byte na may spelling na B-Y-T-E na isang unit ng digital data. Swak na swak para sa isang tech company, di ba? At kahit si Steve Jobs, hindi raw talaga naghiling ng kagat. Pero nang makita ang logo, sobrang natuwa siya. Simple lang pero may lalim. Kaya sa susunod na makita mo ang logo ng Apple, alam mo na, hindi aksidente ang kagat na yan. May meaning, may art, at may tech vibes. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag mo munang skip, meron pa akong susunod na tungkol din sa Apple. Tara, makinig ka. Apple. Kilala bilang isa sa pinaka-successful at pinaka-mahigpit na kumpanya sa buong mundo. Pero alam mo ba na may tinatawag silang secret service sa loob? Hindi opisyal, pero parang pang MI6 kung kumilos. Ang Apple ay may worldwide loyalty team. Isang lihim na grupo sa loob ng kumpanya na ang tanging misyon, bantayan at hulihin ng mga leaker. Oo, parang internal spy team. Ang mga empleyado, contractors at testers ng Apple ay under surveillance, hindi para takutin, kundi para protektahan ng sikreto ng mga sumusunod na produkto. Kapag nagtatrabaho ka sa prototype ng iPhone o Mac, kadalasan hindi mo alam kung ano talaga ang itsura nito. Bakit? Dahil nakabalot ito sa ibang casing para kahit ikaw hindi ka makapag-leak. At kung may kahina-hinalang kilos, aksyon agad ang gray shirts. Isang internal security team na tatahimik na lang na papalapit tapos interview time. Si Steve Jobs mismo ang nagtanim ng kulturang ito. Ayaw niya ng leaks, gusto niya lahat ng produkto surprise sa buong mundo. Kaya tinuturing ng iba na parang secret police talaga ang team na ito. Grabe no? Apple is not just about sleek gadgets. May spy drama din sa likod ng mga produkto nila. Kung gusto mo pa ng tech kwento na ganito o mga trivia o mga nakakatuwang mga history kung saan ba galing ang mga bagay-bagay, i-like mo na to, share mo na din at mag-comment ka na kung anong reaction mo sa video na to. Hanggang sa muli, mga di mo akalain, sasabing mag-isip, magduda at mag-research. Tommy Cooper, ang komedyanteng namatay sa entablado. Alam mo ba na may isang sikat na komedyante na literal na namatay sa entablado? At inakala pa ng lahat na bahagi ito ng kanyang palabas? Ang pangalan niya ay Tommy Cooper. Isa siyang British comedian at magician na sumikat noong 1950s hanggang 80s. Kilala siya sa kanyang iconic na fez, yung pulang sombrero, at sa kanyang mga magic tricks na kadalasang sinasadya niyang palpak. Pero ang hindi alam ng marami, isa talaga siyang mahusay na magician. Ganun lang talaga ang style niya, palpak na nakakatawa. Noong April 15, 1984, live siyang nagtanghal sa isang TV show sa UK na tinawag na Live from Her Majesty's. Habang nasa gitna ng kanyang routine, bigla siyang bumagsak sa harap ng audience. At alam mo ba ang mas nakakagulat? Akala ng lahat parte lang yun ng kanyang comedy act. Tumatawa pa ang audience habang unti-unting nawawalan siya ng malay. Ilang minuto pa ang lumipas bago siya naasistehan at nadala sa backstage. Doon na siya binawian ng buhay. Stroke ang naging sanhi ng kanyang kamatayan.
Si Tommy Cooper ay namatay habang ginagawa ang pinakamamahal niyang bagay, ang magpatawa. Hanggang ngayon, inaalala pa rin siya bilang isa sa pinaka-unique na performer sa kasaysayan ng comedy at magic. At yan ang maikling tragic death story ng isa sa mga pinaka-unique na magician at comedian na nabuhay. Mga kadika-akala, narinig mo na ba ang kursong naglalayo na pag-aralan ang naging karera ni Beyonce at kung paano siya sumikat? Tara, makinig ka. Ang Music 391 A03 Beyonce ay isang kursong iniaalok ng University of Victoria sa Canada na nakatuon sa pag-aaral ng karera at impluensya ni Beyonce bilang isang pop icon. Itinuturo ito ni Melissa Avdiv, isang akademikong nagsulat ng kanyang master thesis tungkol kay Beyonce at kilala sa kanyang mga presentasyon tungkol sa pop culture. Ang kurso ay gumagamit ng musika at visual scening ni Beyonce bilang pangunahing material upang suriin ang mga sumusunod na tema: authenticity sa musika, pagganap ng kababaihan at sexualidad sa pop culture, ugnayan ng artist at fans sa pamamagitan ng social media, pagkakakilanlan bilang isang black feminist. Sinasalamin ng klase ang paglalakbay ni Beyonce mula sa pagiging miyembro ng Destiny's Child hanggang sa kanyang solo career, pagganap sa pelikula, at pakikipagtulungan sa New York-based na rapper na si Jay-Z. Kabilang sa mga aktibidad ang pakikinig sa musika, panonood ng mga video, at critical na pag-iisip. Layunin ng Music 391 A03 na bigyan din ang kahalagahan ng pop music bilang isang anyo ng sining at kasangkapan sa pagtatalakay ng mga isyong panlipunan tulad ng lahi, kasarian at politika. Sa pamamagitan ng pag-aaral kay Beyonce, inaasahang makakakuha ang mga estudyante ng mas malalim na pag-unawa sa mga dynamics nito sa contemporary culture. Bukod sa University of Victoria, may mga universidad ding nag-aalok ng mga kurso na tumatalakay sa musika at impluensya ni Beyonce. Yale University, nag-aalok ng kursong Beyonce Makes History, Black Radical Tradition, History, Culture, Theory at Politics Through Music, na nakatuon sa kanyang mga album mula 2013 hanggang sa kasalukuyan, kabilang ang Cowboy Carter. University of Texas at Austin, may kursong Beyonce Feminism, Rihanna Womanism, na sumusuri sa kontribusyon ng mga artistang ito sa Black Feminist thought. Ang Music 391 A03 ay isang halimbawa ng pag-integrate ng pop culture sa akademikong pag-aaral na nagpapakita ng kahalagahan ng musika bilang salamin ng mga isyong panlipunan at kultural. Ito ay isang makabagong paraan upang maunawaan ang mas malalim na konteksto sa likod ng popular na sining. Kayo mga di kaakala, pag meron ba nito sa Pilipinas, mag-i-enroll ka ba o magte-take ka ba ng kursong ito? At i-comment mo na rin kung ano ang iyong reaksyon sa nalaman mo ngayon. Hanggang sa muli, mga di mo akalain, sasabing mag-isip, magduda, at mag-research.